Magandang umaga po. Okay. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Sinong gustong manguna sa ating panalangin? Okay. Riza. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, babasahin ko muna kung ano ang ating tatlong layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mag-aaral ay dapat inaasahang maisagawa ang sumusunod. Una, nabibigyang kahulugan ang salitang hanap buhay. Pangalawa, natutukoy ang mga hanap buhay ng mga tao sa komunidad. Pangatlo, mauugnay ang epekto ng kapaligiran sa uri ng hanap buhay at pinagkukunang yaman sa komunidad. At uulitin ko, isang magandang araw sa inyong lahat, sa aking mga mababait na estudyante at magaganda at gwapo. Ako, si Binibining Divine Grace Tinawan. Pwede niyo akong tawaging Binibining Tinawan. Okay ba yon? Okay. Handa na ba kayo? Handa Okay. po. Magtatala muna ako kung may lumiban ba sa ating klase. Mayroon bang lumiban sa ating klase? Wala po. Mahusay, magaling. Walang absent ngayong araw na ito. Bago tayo mag-umpisa, ayusin muna natin ang ating mga upuan, pulutin ang mga basura na nasa ilalim. Okay, maupo na kayo. May tatlo lang akong dapat na masunod sa aking klase. Wag niyong, sabi nga nila, may rules and regulations. Dito, dapat may pamamahala din si teacher sa silid-aralan. So, una, pag gustong lumabas, Magpataas ng kamay. okay, tama. Pag gustong sumagot, magpataas ng kamay. okay, magaling. At dapat sa aking klase, bawal ang maingay, bawal ang mag-chismis para marami tayong matutunan. Okay ba yon? Okay po. Handa na ba kayo? Handa po. Magbigay muna ako ng isang pangpagaling. Tumayo kayo. Tayo. Itaas ang kamay, iwagayway, ipadyak ang paa, hawakan ang baywang, igiling-giling-giling. Okay. Umupo. Salamat. Balik-aral tayo. Kahapon, tinalakay natin ang tungkol sa likas na yaman sa ating komunidad. Ano ang dalawang uri na likas na yaman sa ating komunidad? Rizal. Yamang lupa at yamang tubig. Mahusay, magaling, tamang-tama. Yamang lupa at yamang tubig. At ngayon, mayroon akong ipapakita sa inyo na larawan at sasabihin nyo kung ano yung makikita nyo sa larawan. Anilin. Paaralan. Tama. Tao. Tama. Simbahan. Tama. Palengke, paaralan, parking ay nasa loob ng larawan. Nakikita sa pangunahang komunidad. Ang tanong ko, alam niyo ba kung ano-anong uri ng hanap buhay ay mayroon ang pamayanan? Una, magsasaka. Pangalawa, mangingisda at guro. Okay lang yun. Tama naman lahat yung sagot niyo. Ngayon, isa-isahin natin ang pangunahing hanap buhay na makikita sa komunidad. Naiintindihan ba ninyo? Okay, salamat. May tatlo akong tanong. Kung ang komunidad ay malapit sa anyong tubig, gaya ng dagat, lawa, ano sa tingin nyo ang maaaring hanap buhay ng tao? John Noel. Mangingisda. Tama, mangingisda. Ano nga ba ang mangingisda? Alam nyo ba kung ano ang mangingisda? Okay, pakibasa. Riza. Pangingisda.
Isa sa mga pangunahin hanap buhay sa komunidad na malapit sa dagat at lawa. Kaugnay nito ang pagdadaing, pagtitinapi at pagbabaong ng mga nahuling isda. Tama. Ang pangingisda ay importante sa ating hanap buhay. Kung walang mangingisda, hindi tayo makakakain ng isda. Di ba masarap yung isda? Oo. Kung walang mangingisda, hindi tayo makakakuha ng isda. Kasi ang mangingisda ay parte ng hanap buhay. Dahil ito ay kumikita ng pera galing sa dagat na kukuha nila upang ibenta. Okay. Okay ba yon? Naintindihan ba ninyo? Naiintindihan. Pangalawa, ano namang hanap buhay ang angkop sa malawak na lupain o sakahan? John Lloyd? Magsasaka. Tama, magsasaka. Pwede ba, John Lloyd, pakibasa yung magsasaka? Ang angkop na nanap. Ayun eh. Ang angkop na hanap buhay, Ang angkop na hanap buhay sa komunidad, komunidad na may may malawak na sakahan. sakahan, Kaugnayan nito ang pagtatanim ng palay, palay at mga gulay sa siyang niluluwas sa mga bayanan, kabayanan at pamilihan. pamilya. Tama. Ang pagsasaka ay angkop na hanap buhay sa komunidad. Dahil ang pagsasaka ay ito yung tumatanim tayo ng gulay upang iluwas sa ibang lugar sa pamilihan. Hindi tayo makakakain ng gulay kung walang magsasaka dahil walang magbibigay sa atin upang makapagbenta, upang bumili. Tama ba yun? Mahalaga ba talaga ang magsasaka sa hanap buhay? Opo. Tama, magaling. At ngayon, ang karpintero ba ay isa rin sa hanap buhay sa komunidad? Bakit? Kasi siya, Lloyd, sige. kasi siyang nag-ayos ng mga bahay. Nag-aayos ng mga bahay, gumagawa ng lamesa o upuan. Kung wala tayong upuan, wala tayong lamesa, kung wala tayong bahay, saan tayo titira? Di ba? Sa kalye. So, importante sa hanap buhay yung karpentero. Kung walang karpentero, wala tayong bahay kasi hindi tayo marunong gumawa ng bahay. Naintindihan ba? Tama. Okay. Ngayon, may tanong ako kung ano ang maitutulong ng tao na may hanap buhay sa kanyang komunidad. Ano? Para magbigay ng pagkain. Para makatulong para kumuha ng pagkain. Tama ba yon? Opo. Kung hindi tayo gagawa ng paraan upang magtrabaho or maghanap buhay, wala tayong kakainin. So, napaka-importante talaga ang hanap buhay dito sa atin, sa ating pamilya, sa komunidad, sa lahat. Importante ang hanap buhay. Okay ba yon? Opo. Bakit mahalaga ang hanap buhay para sa inyo? Anong ibig sabihin ng hanap buhay? Ano ang ibig sabihin ng hanap buhay? Pagkakitaan o ano? Sige, John Lloyd. Tumayo ka. Pagkakitaan ng paghahanap ng mga Ano ba yung pinagkikitaan ng magulang mo? Na hanap buhay na nakikita mo? kitaan sa araw-araw. Nangingisda ba yung papa mo? Ganon. Opo. Yung mama mo? Ganon. Yun ang hanap buhay. Alam naman natin na yung ibang mga magulang pumupunta sa ibang bansa para maghanap buhay, para matustusan yung pagkain natin araw-araw kahit masakit sa loob nila. Kasi ang hanap buhay ay ito ay tumutugon na rin dito sa ating komunidad dahil ang tao hindi mabubuhay kung walang hanap buhay. Ganon, di ba? So, ang hanap buhay, pinagkikitaan o trabaho upang kumita ng pera para sa pang-araw-araw. Kagaya ko, kumikita ako para sa anak ko, di ba? Dapat mag-ano ako ng paraan para yung anak ko, mabilhan ko ng pagkain at gatas. Kasi pag wala siyang gatas at pagkain, problema ko na
na yun. Di ba? Okay ba yun? Opo. Naintindihan ba? Naintindihan po. Ngayon, sa gawain 1, tayo ngayon ay maglalaro. Ang tawag ng ating laro ay sino siya? Handa na ba kayo? Nana po. Sino siya? Di ba nasa ano yan TikTok? Sino siya? Ang galang. Ang galing ito. Okay, una. Gumagawa ng tirahan. John Loel. Karpentero. Tama, karpentero. Pangalawa, nagtatanim ng gulay at iba pang pananim. Anilin. Magsasaka. Tama. Nanghuhuli ng mga isda. Okay, Lista. tama. Nagtuturo sa ating bumasa at sumulat. Guro. Stand up, di ba? Tayo. Okay, tama. Gumagawa ng ating kasuotan. Anilin. Sige. Mananahi. Tama. Sa isa pang tanong, may 4 na tanong dito. First is, gumagamit siya ng malaking hose upang matupok ang malaking apoy. Sino siya? Bumbero. Oh, bombero. Sino siya, bombero? Siya ang laging pinupuntahan kung tayo ay may sakit. Sino siya? Doktor. Tama. Pangatlo, siya ang laging katulong ng doktor. Siya rin ang nag-aalaga ng pasyente. Sino siya? Nurse. Tama. Okay, ang paborito niyang gawain ay magsulsi ng magsulsi. Sino siya? Risa. Mananay. Tama. At ngayon, magtatanong ako kung may natutunan ba talaga kayo sa aking klase. Bakit mahalaga ang hanap buhay sa ating komunidad? Taas ang kamay. Yung napulot na aral yun lang sa ating klase. Bakit mahalaga? Ano nga yun? Bakit naghanap buhay yung ating magulang? Riza. Para sa kanilang pamilya. Tama. At bakit nga mahalaga? Mahalaga ang hanap buhay kasi hindi tayo mabubuhay kung wala tayong hanap buhay. Hindi tayo makakakain kung wala tayong hanap buhay. Marami ba kayong natutunan sa ating klase? Wala na ba kayong mga katanungan? Wala na po. Okay, kung wala na kayong katanungan, magbibigay ako ng takdang aralin. Ang inyong takdang aralin, gagawa kayo ng graphic organizer. Alam niyo ba yung graphic organizer? Diba? Ilagay niyo doon, halimbawa, hanap buhay. Ang hanap buhay ay pinagkikitaan. Ang hanap buhay ay nagbibigay ng pagkain sa atin upang matustusan yung mga hanap buhay natin. Diba ganon? So, malaki yung pasasalamat ko sa inyong pakikinig sa ating klase. At ngayon, magsitayo tayo. Goodbye sa inyong lahat. Goodbye, Ma'am. Ma'am Thank you, Bel. Ma'am. Binibining awas. Okay lang yun. Sige, bye!